Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ron. 35 anyos at taga-probinsya ng Quezon. Napasulat ako upang ibahagi ang kwento ng aking buhay pag-ibig. Nag-umpisa ang lahat, 7 taon na ang nakararaan, nang ikasal ang isa sa mga kaibigan ko. At dahil nga ako lamang ang natitirang walang girlfriend sa grupo, gano'n na lamang nila ako ipagtulakan para sumali sa mga palaro na para sa mga single. Baka raw kasi isa sa mga dalagang bisita ang nakalaan para sa akin. Sa huli, ang kaibigan ng bride na si Julie ang nakapareha ko sa laro. Maganda si Julie, maputi, mahaba ang buhok, at ramdam ko agad na malakas ang kanyang personalidad. Si Julie yung klase ng babaeng malakas ang loob na sumagot ng mga tanong at hindi nahihiyang ipahayag ang nararamdaman niya. Sa totoo lang, mas ako pa nga yung walang imik at mahiyain. Marahil dahil sa ganitong personalidad ni Julie, unti-unti niyang nakukuha ang atensyon ko. Gusto ko sanang kausapin pa ulit siya matapos ang laro namin pero inuunahan ako ng hiya. Pero umasa pa rin ako nung gabing yon na magkakaroon pa kami ng pagkakataon na makilala pa ang isa't isa. Paano ba rin, Patrick? Next time na lang ulit. Oo nga eh. Sayang, gusto ko pa nga sana makipag-inuman kina Buboy. Kaso tong si Faye nag-aaya ng umuwi. Antok na daw yung mga bata. Yan, sasawa ka kasi. Oo na. Teka. Ikaw tong single tapos mauuna ka pang umuwi? Ayoko uminom eh. May dala akong motor. Mahirap na. Tama yan. Uy, teka. Bakit? Ay, ano nga ba pangalan nun? Sino ba? Nasaan? Yun yung nakasalo ng bulaklak kanina, si Julie. Yun, Julie. Hanay pa, ikaw Tandang-tanda mo Sira ulo. Siyempre, matatandaan ko yun. Ilang beses ba naman pinaulit-ulit ng host kanina na sabihin ko daw yung pangalan niya. Siyempre, matatandaan ko talaga. Sus, teka. Pauwi na rin yata. Yun nagpapaalam na sa mga kaibigan niya. Oh? Pre, isabay mo na kaya pa uwi. Parang nakakaya naman. Hindi naman kami magkakilala Kaya nga kikilalanin mo Ano ba to? Kaya single ka pa rin hanggang ngayon napaka-torpe mo. Ano sa'yo? Sige na, mukhang type ka rin naman nun Talaga ba? Tingin mo? Oo. Kitang-kita namin kanina sa table kung paano ka titigan yan kanina Parang gusto ko nang sakmalin Ayan Paano? Una na ako Sige pre, good luck. Sige. Bye! Ingat! Julie. Julie, tama? Yes. Ron, right? Oo, tama. Bakit? Pauwi ka na. Obvious ba? Paano ka uwi? Mag-aabang na lang ng masasakyan dyan sa labas. Ganun? Naku, gabi na. Baka wala nang dumaan na pwede mong masakyan dyan. Tsaka delikado, mag-isa ka lang. Ron, kung gusto mo akong ihatid, diretsuhin mo na ako. Dami mo pang paligoy-ligoy Ano, isasabay mo ba ako? Kasi kung hindi, maglalakad na ako palabas. Hindi. Ito, helmet. Akin na nga. Teka, akin na yung gamit mo. Sasabi ko dito sa harapan. Oh.
Dahan-dahan. Kapit ka sa braso ko para makababa ka ng maayos sa motor. Sige, wait lang ah. Hop, Yeah. yan. Oh, uy, sabi kasi sa'yo dahan-dahan eh. Ang taas-taas naman kasi nitong motor mo. No, sorry. Ito pala yung gamit mo. Thank you. Parada mo na lang muna yung motor mo sa gilid. Ha? Magkape muna tayo sa loob. Lika. Hindi next time na lang, nakakahiya. Sure ka? Sige. Ingat ka na lang pa uwi. Julie, sandali. Bakit? Salamat Bakit ka nagpapasalamat? Ako nga dapat magsabi nun kasi hinatid mo pa ako. Hindi, salamat kasi pumayag ka na magpahatid sa akin. Kahit na kakakilala lang natin kanina. Mukha ka namang matino eh. Hindi naman ako sasama sa'yo kung nafe-feel kong siraulo ka, di ba? Oo naman, mabait kaya ako. Sus! Talaga lang ah. Oo, tsaka sorry din pala. Sorry? Para saan? Kasi kanina sa reception, nung nasa unahan tayo, para dun sa matching rituals, panikan siya ng mga barkada ko sa atin eh. Baka hindi ka na komportable, lalo na kung may boyfriend ka naman pala. Wala yun. Ayaw mo nun, masaya sila. Tsaka, kung may boyfriend ako, di sana siya yung naghatid sa akin dito ngayon. Tama nga naman. Ibig sabihin, pwede pa pala kitang ligawan. Depende. May ipon ka na ba? Ha? Nag-iipon ka ba? Baka mamaya nauubos lang yung sweldo mo sa mga luho mo. Nako, ayoko ng ganyan. Uy, grabe. Hindi ako ganyan ha. Hindi ako ganun. Simple lang ako. Ito ang motor ko. Second hand ko lang nabili to eh. Talaga? Bakit mo naman natanong kung may ipon ako? Ron, tapos na kasi ako sa mga relasyon na pagkatapos ng ilang buwan, maghihiwalay din. Gusto ko kung magkaka-boyfriend ulit ako. Yung tipong pwede ko na ring maging asawa. Sawa na ako maging bridesmaid, no? Gusto ko namang maging bride. Kaya dapat, yung lalaking yun, yung may plano na sa buhay. Yung kayang bumuhay ng pamilya. Ayoko nung dadating yung puntong ako pa yung bubuhay sa kanya. Diba? Sa bagay. May punto ka naman dun. Ay, teka nga. Pwede ba? Bumaba ka na muna dyan sa motor mo at ituloy na natin tong kwentuhan sa loob ng bahay. Halika na! Sige. Tony, pareho kami ni Julie. Kung magkakaroon din ako ng karelasyon, ayoko na nung pansamantala lang. Katulad niya, gusto ko rin na sa simbahan na ang tuloy namin dalawa sa hinaharap. Ngunit aaminin ko na sa dami ng responsibilidad ko sa buhay, wala pa akong naiipon. Sapat lang kasi ang sweldo ko bilang empleyado sa bangko para sa mga gastusin namin sa bahay. Pero kung sakali man na mapagbigyan ako ni Julie na maging girlfriend siya, sa tingin ko ay mas magkakaroon ako ng inspirasyon para magsumikap palalo. Tony, makalipas ang 2 buwan ay sinagot na rin ako ni Julie. Bagamat ito naman ang inaasahan ko, medyo nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari. Ang sabi naman niya, bakit pa raw namin patatagalin kung pareho naman daw naming gusto ang isa't isa. Lumipas pa ang mga linggo at buwan, unti-unti pa naming nakilala ang bawat isa. Nalaman na namin ang pagkakaiba at pagkakapareho namin dalawa. Kung titimbangin ko, mas marami ang pagkakaiba namin. Kilala ako ng mga kaibigan ko sa pagiging simpleng tao. Tipong halos mabibilang mo lamang sa kamay ang mga pares ng damit at pantalon ko. Samantalang si Julie,
Mas marami pa yata ang mga damit niya na hindi pa naisusuot kesa sa mga damit na nagamit na niya. Kapag kasi nagustuhan niya ang kulay o kaya ang disenyo, binibili niya kahit hindi naman niya kailangan. Palibhasa, wala siyang inaalalang mga responsibilidad. Pangarap din ni Julie na makapagtrabaho sa Maynila o kaya naman ay sa ibang bansa. Naniniwala kasi siya na mas maganda ang buhay doon kesa dito sa probinsya namin. Pero ako, kontento na ako sa buhay ko. Sumasapat naman ang kita ko at higit sa lahat, malapit ako sa pamilya ko. Ang mga pagkakaiba naming ito at marami pang iba ang madalas na pinagmumula ng mga hindi namin pagkakaunawaan na kung minsan ay nauuwi pa sa hindi niya pagkausap sa akin ng ilang araw. Katulad na lamang noong napag-usapan namin ang selebrasyon ng unang anibersaryo namin bilang magkarelasyon. Love, check mo yung sinend ko sa yung link. Teka. Ano to? Mga ano yan, mga tourist spot na magandang puntahan sa Thailand. Okay. Ay, sandali, ito pa. Ayan. Sent. Hong Kong. Diba? Ganda, no, love? Oo, maganda. Alam mo, dream destination ko yan. Gusto ko kasi makapunta dun sa sikat na theme park. Ay, ano kaya kung dun na lang tayo mag-celebrate ng first anniversary natin, no? Oo, tama. Para romantic. Sandali, check ko lang yung calendar. Oh, yun, sakto pala. May malapit na lang weekend sa anniversary natin. Book na natin to. Ay, teka. May passport ka na ba, love? Wala pa eh. Di bale, madali lang naman kumuha ng passport. May 3 buwan pa naman bago yung anniversary natin. Tsaka visa-free naman yung Hong Kong. Pero dapat masundan agad tong Hong Kong trip natin eh. Para pag marami nang tatak yung passport natin, pwede na tayong pumunta sa mga bansa na nagre-require ng visa. Mas madali kasi tayong ma-approve ng visa pag ganun eh. Julie, teka lang. Ha? Bakit? Ano kasi, di ba malaki yung magagastos dyan? Kasi syempre, bukod dun sa pamasahe sa eroplano, kailangan din natin mag-hotel. Tapos yung pagkain pa. May mga mura namang eroplano tsaka hotel eh. Sa pagkain naman, kahit ano lang. Hindi naman ako mahilig kumain. Ang importante sa akin yung mga pwedeng puntahan. Excited na ako mag-picture-picture dito. Kailangan ko na magsimulang mag-diet. Sakto dami ko pang hindi nagagamit na damit dyan. Magkano ba sa tingin mo yung magagastos natin? Kung kasama na lahat, pati yung entrance fee sa mga pasyalan, tapos pang pasalubong syempre, siguro mga tig 30,000, pwede na? Tig 30,000? Oo, bakit tipid na nga yun eh. Julie, love, wala akong ganong kalaking pera ngayon. Wala? Paano wala? Sumisweldo ka naman, di ba? Oo nga pero sakto lang yun para sa mga bayarin ko buwan-buwan eh. Ha? Di ba nga binabayaran ko pa yung motor ko? Nakakatatlong hulog pa lang ako dun. Kung hindi lang sana nasira yung luma ko, di naman ako kukuha ng bago. Kaso yun nga, bumigay na. Di naman pwedeng wala akong service kasi hindi lang naman ako yung siniservisyoan ng motor na yun. Ginagamit ko din yun pang sundusay sa trabaho. Tsaka, love. Magkano lang ba yung hulog mo sa motor? 5,000? Sobra-sobra pa yung sweldo mo dun ah. Love, alam mo namang nag-aambag din ako sa bahay, di ba? Simula nung umalis yung ate ko sa bahay, kasi nga nag-asawa na siya, di ba? Ako na yung sumalo nung dapat share niya sa gastos sa bahay. Sige. Huwag na lang munang Hong Kong. Boracay na lang. Yun, sa Pilipinas lang yun ah. Siguro naman kaya mo na yun. Mag-aeroplano rin yun eh. Mag-hotel din tayo doon, halos parehas lang ng gastos. Ron naman! Kung gusto mo magdagat, mag-Batangas na lang muna tayo. Seryoso ba, Batangas? Oo, kayang-kaya ng motor yun, tsaka maganda rin naman yung dagat doon. Isasakay mo ako sa motor? Nang sobrang tagal?
Sa ilalim ng tirik na araw, ha? At saka, Ron naman, nandyan lang yung Batangas. Gusto ko naman na makasakay ng eroplano. O ba naman, love? Ang importante, magkasama tayo sa araw ng anniversary natin. Yun na nga eh. First anniversary natin yun, Ron. Pwede naman tayong pumunta ng Batangas kahit hindi natin anniversary eh. Kaya ang gusto ko sana, doon naman sa lugar na espesyal. Love, pasensya ka na talaga. Hanggang Batangas lang yung kaya ng budget ko ngayon eh. Pero promise, sa susunod na taon, babawi ako sa'yo. Basta wag lang ngayon. Hindi na. Total parang ordinaryong araw lang naman sa'yo yung araw ng anniversary natin. Huwag na tayong lumabas. Para hindi ka na gumastos. Nakakahiya naman sa'yo eh. Sige na, umuwi ka na. Magpapahinga na ako. Teka, Julie! Julie! Tony, tulad ng inaasahan ko, ilang araw din akong hindi kinausap ni Julie mula nang magtalo kami. At dahil medyo nasasanay na ako sa ganung katangian ni Julie, hinintay ko na lang na humupa ang tampo niya. Sa kabilang banda, nahihiya ako kay Julie na hindi ko maibigay sa kanya yung pinapangarap niyang bakasyon at iba pang material na bagay na inaasahan niya. Hindi rin kasi talaga biro ang gastos kung sakali. Hanggat maaari sana, ayokong gumagastos si Julie para sa amin. Responsibilidad ko kasi yon bilang ako ang lalaki. Ang kaso wala akong magawa. Habang tumatagal, ang relasyon namin ni Julie, lumolobo din ang mga responsibilidad ko sa aking pamilya, lalo pa noong umalis nga ang kapatid ko sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin akong ipon. Tony, sa amin ni Julie ay malaki ang epekto ng pinagkaiba namin sa pinansyal na aspeto. Minsan tuloy ay napapaisip ako kung bagay nga ba kami ni Julie. O baka naman ang kailangan niya ay yung lalaking mas kayang magbigay ng maayos at marangyang buhay sa kanya. Tony, 2 taon pa ang lumipas sa relasyon namin ni Julie. 2 taon na puro away bati. Ewan ko ba pero habang tumatagal ang relasyon namin, parami din ang parami ang hindi namin pagkakaunawaan. Pero kahit na madalas magtampo si Julie sa akin, hindi naman nababawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Sa puntong yun din ng aming relasyon, nagiging mas madalas na ang pagbanggit ni Julie sa usaping kasal. Ang totoo niyan ay kahit noong bago-bago pa lamang kami, ay inilalatag na niya ang mga plano niya para sa amin. Kasama na nga doon ang kasal. Ano love, tara na. Baka magsara na yung shop ng mga gown. Ron, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Ang lakas ng ulan oh. Buti sana kung kotse yung sasakyan mo eh. May kapote naman ako ah. Ayoko nga. Ang tagal-tagal kong nag-makeup tapos mababasa lang ako sa motor mo. Wag na, mag-isa ka. Ka na magalit, sorry na. Che, Sige, patilain na lang muna natin yung ulan. Malapit lang naman dito yung shop eh. wag na. Bukas ko na lang kukunin yung gown pagkalabas ko sa trabaho. Hindi kita masasamahan. Okay lang. Kaya ko naman. Sige. Eh teka, sa Sabado na yung kasal ng pinsan mo sa Tagaytay, di ba? Anong oras kita susunduin? Oo nga pala. Hindi na. Wag mo na akong sunduin. Sasabay ako kina Bernadette. May dala silang sasakyan. Sige, susunod na lang ako. Ano Ron? Hindi ka kasi nasama ni Myra sa final guest list. Sorry nga ng sorry sa akin eh. Nakalimutan niya raw kasi. Ganun ba? Ito sayang naman. Nakahiram na ako na susuotin sa pinsan ko. Nang hiram ka? Hindi ka man lang bumili ng sarili mo?
Isang beses lang naman gagamitin. Hindi naman ako mahilig sa kulay green. Tsaka, tiga mo nga, hindi naman pala ako invited eh. Eh kung bumili ako ng damit, di lalong nasayang. Kung sa bagay. Pero grabe yung kasal nila, no? Nung tinitingnan ko sa internet yung venue ng kasal, grabe. Ang ganda, mukhang mamahalin. Mag-picture ka na madami, ha? Mas maganda yung magiging kasal ko doon, no? Hindi pa rin nagbabago yung gusto ko. Beach wedding sa Boracay. Kaya ikaw, Ron, umayos ka ha. Tapag-usapan na natin yan. Kaya hindi ko na ipinilit na makapunta tayo doon ng mga nakaraang anniversary natin kasi ang gusto ko, sa kasal natin, doon ko siya unang makikita. Ay, ang ganda nun. Tapos, background mo, sunset. Ang kaso, itong boyfriend ko hanggang ngayon, hindi pa ako inaayang magpakasal. Kung gusto mo, pakasal na tayo bukas eh. May kilala akong judge, pakasal na tayo. Ano? Judge? Okay ka lang? O bakit? Ganun din naman yun ah. Parehas lang naman yung itatanong ng pare tsaka ng judge. Kung sa hirap ba o sa ginhawa. Handa tayong damayan ng isa't isa. Ron, pinagloloko mo ba ako, ha? Hindi, bakit? Beach wedding ang gusto ko. Beach wedding. Oo, alam ko naman yun. Kung hindi ako sa tabing dagat ikakasal, wag na lang ikasal. Wag na lang tayo magpakasal. Teka lang, Julie. Bitawan mo nga ako. Sige, beach wedding na akong beach wedding. Kaso, Kaso ano? wala pa akong budget para dun. Wala na naman. Wala ka na namang budget. Ron, ano ba? Akala ko ba nag-iipon ka? Oo, nag-iipon naman ako, kaya lang nagalaw ko yung ipon ko eh. Alam mo namang naoperahan si Papa, di ba? Ako lang yung inaasahan ng pamilya ko. Pamilya mo na naman. Sila na naman. Ron, paano tayo bubuo ng sarili nating pamilya kung hanggang ngayon, sa'yo pa rin sila nakaasa, ha? Julie, konting tiis pa. Sige na, malapit na namang graduate yung bunso namin eh. May makakatulong na ako sa mga gastusin. Anong malapit? Second year college pa lang yung kapatid mo. O yun na nga. Julie, mabilis na lang matapos ang mga taon. At malapit na rin ako maubusan ng pasensya sa'yo, Ron. Sige, aaminin ko na sa'yo. Sinadya kong hindi ka ipalista sa mga bisita ng pinsan ko. Ano? Kasi ayokong makasama ka, Ron. Bakit? Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit? Bakit? May isasagot ka na ba sa mga kamag-anak ko kapag tinanong nila kung kailan at saan gaganapin ang kasal natin? Kung anong susuotin nila? Ha? Kung ikakasal pa ba tayo o hindi na? Kaya ko na masagutin yun, Julie. Sasagutin mo ng ano? Ng mga katsipan mong plano? Wag na! Nakakahiya ka! Julie naman. Ron! Sawang-sawa na akong sumagot sa kanila ng pinaplano pa po namin. Malapit na po. Ron! Pahiyang-pahiya na ako sa pamilya ko at sa mga kaibigan ko. Julie, kaya naman kitang pakasalan eh. Kahit bukas na bukas, pakakasalan na kita. Ikaw lang naman tong maraming gusto na kung ano-ano. Ayoko nga ng basta-bastang kasal lang. Hindi ka ba nakakaintindi? Bobo ka ba, ha? Julie, alam mo, nakakasakit na yung salita mo ha. Oo, masakit talaga akong magsalita. Kasi sinasaktan mo rin naman ako eh. Ron, minsan lang ako ikakasal, okay? Hindi mo ba kayang maibigay yung gusto ko? Grabe ka. Ron, kasal pa lang to, ha? Kasal pa lang tong pinag-uusapan natin. Hindi na tayo magkasundo. Paano pa pag naging mag-asawa na tayo? Sige nga, saan mo ako ititira, ha? Ano? Malamang isisiksik mo ako sa bahay nyo, di ba? Aba, Ron, hindi ko pinangarap makitira sa bahay ng ibang tao. Wala pa nga tayong anak, parang hirap na hirap ka na sa buhay. Paano na lang pag nandyan na yung mga anak natin? Magtitiis na lang kami sa kung ano ang kaya mong ibigay? Hanggang doon na lang ha, ganun ba? Siyempre hindi. Sinungaling! Papaasahin mo na naman ako. Pagod na ako sa mga pangako mong laging napapako, Ron. Sandali naman. Julie, makinig ka muna sa akin. Humihingi lang ako sa'yo ng konti pang oras para mabigay ko sa'yo yung gusto mo. Gipit lang talaga ako sa panahon ngayon. Ron, binigay ko na sa'yo lahat ng panahon. Sagad na ako. Anong ibig mo sabihin na? Ayoko na, Ron. Ha? Julie!
Julie naman, wag naman ganun. Tawan mo nga ako! Julie, love. Please naman. Ano ba? Simula pa lang ng relasyon natin, nilinaw ko na sa'yo yung buhay na gusto ko. Ngayon, kung hindi mo kayang ibigay yun, itigil na natin to. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng panahon. Sapat na yung 3 taon ng buhay ko na sinayang ko sa'yo. Ano? Paanong nasayang? Julie, nagmahala naman tayo sa loob ng 3 taon na yun, di ba? Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Julie, sabihin mo nga sa akin, ano, hindi mo na ba ako mahal? Lintek, yung pagmamahal ko nga sa'yo ang dahilan kung bakit marami akong pinalagpas na pagkakataon sa buhay ko eh. Ano? Kung wala ka lang sa buhay ko, baka mas maginhawa na yung sitwasyon ko ngayon. Ilang trabaho sa Maynila ang tinanggihan ko dahil lang sa ayaw kong malayo sa'yo. Kasi umasa ko ron. Umasa ko na may magandang buhay na naghihintay sa akin sa piling mo. Kaso wala pala. Kaya pasensya na ron. Pero ayoko na sa'yo. Ayoko na. Ayoko na sa taong walang binatbat at walang pangarap. Katulad mo. Tony, ilang beses ko pang sinubukang suyuin si Julie matapos ang away naming yun. Pero sa pagkakataong yun, hindi na kami nagkaayos pa. Isang araw ay nabalitaan ko na lang na lumuwas na pala ng Maynila si Julie para doon magtrabaho. Susubukan ko pa sana siyang sundan pero sinabihan ako ng mga magulang niya na hayaan na lang siya sa gusto niya. Sinabi rin nila sa akin na matagal na raw inayos ni Julie ang paglipat niya at pagkakataon na niya para tuparin yun. Mabuti na rin daw na naghiwalay kami dahil wala naman daw mararating si Julie kung ako ang makakatuluyan niya. Masakit sa akin ang mga narinig ko mula sa mga magulang ni Julie. Pero may punto rin naman sila. Sa estado ko kasing yun, hindi ko kayang ibigay ang buhay na gusto ni Julie. Tony, hindi naging madali ang buhay ko mula nung iwan ako ni Julie. Nandiyan halos araw-araw akong umiinom. Napabayaan ko na din ang trabaho ko. Sa madaling salita, nawala ako sa sarili ko dahil kay Julie. 1 taon din ang inabot bago ako nagsimulang bumangon ulit. Hanggang sa nakilala ko na si Paula. Simpleng babae lang si Paula. Malayong malayo sa katauhan ng dati kong girlfriend. At di tulad ni Julie noon na 2 buwan pa lang ay sinagot na ako. Gusto daw muna ni Paula na makilala namin ang isa't isa bago kami formal na pumasok sa isang relasyon. Naging malaking tulong si Paula para makita ko ulit ang halaga ko bilang tao. Na hindi ko kailangan na maging mayaman para mahalin at mapanindigan. Sa puntong yun ng buhay ko, masasabi kong nasa tamang tao na ako. Hello, Ron? Hello, Paula? Paalis pa lang ako ng bahay. Sa bahay niyo ba kita susunduin? Hindi na. Magko-commute na lang ako papuntang mall. Sigurado ka? Oo. Kaysa pumunta ka pa dito sa bahay, hahaba pa yung biyahe mo. Mas mauuna mong madaanan yung mall, di ba? Ayos lang naman yun. Sunduin na kita ha. Wag na. Ayos lang talaga. Kita na lang tayo sa mall. Sigurado ka ha? Oo nga. Kulit mo. Sige. See you. Bye. Okay, see you. Bye. Sino yun? Ay, baka parcel. Sandali lang. Teka, may cash ba ako dito? Kuya, Julie? Ron, Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman tong bahay ko? hindi na mahalaga yon.
Ron, pwede ba tayong mag-usap? Usap, wala na tayong dapat pag-usapan, Julie. Meron. Ron, I'm sorry. Kapal din talaga na mukha mo no? Tapos mong yurakan at maliitin yung pagkatao ko noon. Tapos mo akong iwan na lang sa ere. Tapos mo akong ipagtabuyan na parang basura. Bigla ka na lang lilitaw sa harapan ng bahay ko tapos hihingi ka ng sorry. Mas ka na lang. Ron, hayaan mo naman muna ako magpaliwanag. Aaminin ko, marami ako nasabing masasakit sa'yo noon at pinagsisisihan ko na yun ngayon. Ron, sorry kung iniwan kita ng ganun-ganun lang. Pero maniwala ka sa akin. Hindi yun naging madali para sa akin. Di ba tigilan mo ako, Julie? Anong hindi naging madali? Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo sa akin noon? Di ba sinisisi mo ako na keso hindi mo magawa yung gusto mo dahil sa akin? Na marami kang tinatanggihang trabaho sa Maynila kasi iniisip mo ko? Ayaw mo akong iwan, di ba? Tapos wala pang isang linggo tayong hiwalay. Lumuwas ka na kaagad ng Maynila, di ba? Nagawa mo na yung gusto mo, ano, hindi ka pa rin masaya? Kaya nagtataka ako bakit bumalik ka pa? Ron, akala ko lang pala magiging masaya ako dun. Akala ko pag naghiwalay tayo, tinupad ko yung pangarap kong makapagtrabaho sa Maynila. Magiging matagumpay ako, pero hindi. Naging mahirap yung buhay ko doon, Ron, kung alam mo lang. Ang ibig sabihin kaya ka bumalik kasi palpak yung naging buhay mo doon. Tapos naisip mo na lang na babalik ka na lang dito sa probinsya natin. Tapos parang wala nangyari. Isang araw naisip mong puntahan yung ex mo para ano? Ha? Para ano, Julie? Para makipagbalikan sa'yo. Ron, love, ayusin na natin to. Please, please. Alam mo ikaw may saltik ka rin no? Anong akala mo sa akin laruan? Pagtapos mong pagsawaan, tatambak mo na lang sa kung saan. Tapos nung na-miss mo na, kaya mo nang makuha agad? Julie, magpatingin ka na sa doktor. Baka may sakit ka na sa utak niyan. Sige na, umalis ka na. Sandali naman. Hindi. Sandali. Julie, bitiwan mo ako. Ron, mahal na mahal pa rin kita. Julie, wag mo akong alikan. Ano ba? Tumigil ka na. Wala ka na pa talagang natitirang respeto sa sarili mo. Sabi ko na mahal mo pa rin ako. Pinagsasabi mo. Ramdam ko, Ron. Ramdam ko sa mga labi mo. Nananabi ka pa rin sa akin, di ba? Julie, pakiusap, umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Sabihin mo muna sa akin na hindi mo na ako mahal. Umalis ka na. Utang na loob, Ano? Julie. Hindi mo kayang sabihin, di ba? Kasi ang totoo, mahal mo pa rin ako, di ba? Ako pa rin, di ba? Ron? Ron? Love? Julie. Mahal mo pa rin ako, di ba? Julie, tama na. Ron, sige na. Sige na, alam ko mahal mo pa rin ako. Ito ba gusto mo, ha? Gusto mo? Saan ba yung t-shirt ko? Na, ito. Ron? Aalis ka? Bumangon ka na dyan, magbihis ka na. Teka, saan ka pupunta? May pupuntahan akong tao. Kanina pa nga ako dapat nakaalis kung hindi ka lang dumating. Kanino ka makikipagkita? Babae? Oo. Hindi ka aalis, dito ka lang. Ano ba? Julie, hibang ka na ba? Sinabi ko na nga hindi ka aalis Ano ba? Dito ka lang. Dali, bitiwan mo ako. Walang yaka, sino siya ha? Ano, mas maganda ba siya ha? Hindi mo na siya kailangan makilala. Pero isa lang ang sinisiguro ko sa'yo. Magkaiba kayo. Ganun. Tingin mo basta-basta na lang ako papayag na maagaw ka sa akin ng kung sino ha? Ayoko, Ron. Akin ka lang. Hindi mo naman, Julie, gumising ka nga. Gising ako! At ramdam ko sa bawat halik mo na ako pa rin ang mahal mo, Ron. Pwede ba, Julie, tantanan mo na yung kakasabi mo na mahal pa kita? Kasi hindi na. Matagal na. Talagang umaasa ka pa na magkakaayos tayo? Para sa akin, Julie, wala na, alaala ka na lang. Alaala ng masalimuot na parte ng buhay ko. Kung makapagsalita ka,
Parang hindi ka naging masaya nung tayo pa. Pero kahit ano pang sabihin mo, alam ko kung ano yung naramdaman ko. Siguro galit ka pa sa akin ngayon pero alam ko na alam mo, nandyan pa rin ako sa puso mo. At kilala mo ko, Ron. Hindi ako basta-basta sumusuko. Gagawin ko lahat para mabawi ko yung dating sakin. Tony, hindi ko inasahang babalik pa si Julie sa buhay ko. Kung ako ang papipiliin ay gugustuhin ko sana na hindi na lang siya ulit nagpakita sa akin. Pero aaminin ko, nung maglapat ang aming mga labi, may kung anong damdamin ang muling nabuhay sa akin. Para bang nalito ako sa nararamdaman ko. Pero bumalik din ako agad sa realidad na si Julie ang taong nanakit sa akin. Ang mali ko nga lang ay hinayaan ko na may mangyari sa amin. Mali na pagbigyan ko pa siya, naguluhin ulit ang buhay ko. Tony, pinili kong ipagpatuloy ang binubuo kong relasyon kay Paula. Ngunit hindi ko na sinabi pa sa kanya ang muling pagbabalik ng dati kong kasintahan. Iniiwasan ko kasi na magkaroon pa kami ng hindi pagkakaintindihan. Wala na rin naman kahit anong halaga si Julie para sa akin, kaya hindi na siya dapat problemahin pa. Pero tulad ng tinuran ni Julie, hindi siya basta-basta sumuko na makuha akong muli. Nandiyan paulit-ulit siyang pumupunta sa bahay ko. Kung minsan naman ay inaabangan niya akong lumabas sa trabaho, sa kanya ko pipilitin na kausapin siya. Sa totoo lang ay pagod na akong ipaliwanag sa kanya na wala na akong kahit na ano pang nararamdaman para sa kanya. Pero tila sarado talaga ang utak ni Julie para tanggapin ang katotohanan na hindi ko na siya mahal. Ang sarap nitong cookies Talaga ba? Hindi ba sobrang tamis? Sakto lang. Sakto lang yung tigas. Yung iba kasi sa sobrang tigas, pwede mo nang ipambaon ng pako eh. Pero buti nagustuhan mo. Teka, ba't di mo gawing business to? Tulungan kita magbenta. Gusto ko nga eh. Sige, planuhin natin. Sige, sige. May tao? Sino yun? Baka yung nagdi-deliver ng tubig. Teka, sandali. Sige lang. Ron, Julie, ano to? Ba't nandito ka na naman? ayaw mo kasing sagutin yung mga tawag ko eh. Pinupuntahan kita sa trabaho mo, ayaw mo rin naman akong harapin. Teka, hindi pa ba malinaw sa'yo? Gumagana pa ba yung utak mo? Ayaw na nga kita makita, tantanan mo na ako. Kakain ka pa ba? Liligpitin ko na sana tong... Babae pala yung nagde-deliver ng tubig sa'yo dito. Hindi, Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Julie, ano ba? Tumahimik ka nga. Teka nga, sino ka ba? Sino ako? Ako ang girlfriend ni Ron. Ex-girlfriend. Julie, pwede ba? Ano, Ron? Siya na ba yung pinagmamalaki mo, ha? Yan na yun? Eh, wala naman pala akong dapat ipangamba eh. Mukha naman pala siyang mumurahing babae. Anong sabi mo? Wala. Julie, ano ba? Huwag ka nga mag-iskandalo dito. Umalis ka na. Tama. Umalis ka na. Kasi ex ka na, di ba? Ibig sabihin, tinapon ka na ni Ron. At ang basurang itinapon, hindi na dapat bumabalik pa. Kalat ka lang dito eh. Alis na. Ganun ha. Halika dito. Ubusin ko yung buhok mo. Aray ko! Ang kapal mo! Julie, bitiwan mo si Paula. Hindi! Tama na! Tuturuan ko na lang ang babae ko! Mga agaw ka! Tama na! Kala mo hindi ako gaganti, ha? Aray! Lumatik ka! Tama na! Ay, kung babae ka! Wala akong ginagawang masama sa'yo! Kaya mo na lang ako susugurin! Hindi ka na lang magpupay! Ayun ka!
Teka. Lalagyan ko lang ng gamot yung sugat sa braso. Ay! Ako na nga. Ang dami mo sugat oh. Grabe talaga yung Julie na yun. Paula, sorry ah. O, ba't ikaw yun ang susori? Hindi naman ikaw yung nanabunot sa akin, ha? Siyempre, ako yung dahilan kung bakit ka sinaktan ni Julie. Walang hiyang babae yun. Napakatapang. Akala niya siguro magpapaapi na lang ako sa kanya ng ganun-ganun lang. O, sige na. Magpaliwanag ka na. Ha? Ipaliwanag mo sa akin. Nag-uusap pa pala kayo ng ex mo? Hindi, ano lang. Hindi. Paano siya nagka-ideya tungkol sa akin? Na parang alam na alam niya na merong ako sa buhay mo. Sumugod na rin kasi siya dito ilang araw na yung nakaraan. At hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko na sinasabi sa'yo kasi hindi naman siya importante. Ex ko na yun. Wala nang halaga yun sa buhay ko. Hindi natin dapat siya pinag-uusapan pa. Pero Ron, kung ganito kasira ulo yung ex mo, hindi ba dapat maalarma na tayo? Grabe yung iskandalong ginawa niya, oh. Nakapanakit siya, akala mo talagang inagaw kita sa kanya. Hindi ko nga rin alam eh. Ilang beses ko na siyang tinaboy. Siya lang naman tong paulit-ulit na bumabalik. May isa pusa pala yung ex mo eh. Kahit anong taboy mo, nakakabalik pa rin. Ibang klase. Oo nga eh. Hindi ko na nga rin alam kung anong gagawin ko. Ang nakakainis pa niyan, siya yung nang iwan sa akin nun. Pero sa inaasta niya, parang ako pa yung nanakit sa kanya. Teka, masakit pa ba yung sabunot niya sa'yo? Yung buhok mo. Ayos lang ako. Kaya ko namang ipagtanggol yung sarili ko, no? Pero Ron, ayoko nang maulit pa to, ha? Siyempre hindi na. Hindi ako papayag. At paano ka naman nakakasiguro na hindi niya ulit gagawin to? Paano kung sa susunod, sa harap ng maraming tao siya gumawa ng eksena? Ron, ako kaya kong lumaban eh. Pero ayoko mapahiya. Lalo na siya yung nauna sa buhay mo. Kayang-kaya niyang palabasin na ako yung nang agaw. Paula eh. Ron, mabuti pa wag na muna tayong magkita. Huh? Bakit? Ayusin mo muna yung gusot mo sa ex mo. Kasi hanggat hindi ka niya nilulubayan, magiging magulo lang ang buhay nating dalawa. Tony, dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Ang magharap sina Julie at Paula. Pero hindi ko inasahan na aabot sa puntong magkakasakitan silang dalawa. Talagang umabot na sa sukdulan ng kabaliwan ni Julie. Kahit na hindi ako sang-ayon sa kagustuhan ni Paula na wag na muna kaming magkita, sa tingin ko ay ito ang pinakamainam na gawin upang maiwasan na masaktan ulit siya ni Julie. Ako naman ay ginawa ko rin ang lahat para makaiwas kay Julie. Pinalitan ko na rin ang aking numero para hindi niya ako matawagan. Hindi ko na nga rin muna binubuksan ang kahit na anong social media na meron ako para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makausap ako. Pero habang umiiwas ako sa kanya, mas lalo siyang nagiging agresibo, Tony. Sa totoo lang ay natatakot ako sa mga bagay na pwede niyang gawin para lang bumalik ako sa kanya. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam si Paula. Lintik na Julie kasi ito eh. Sobrang tigas ng mukha. Bakit pa hindi niya matanggap na ayoko na sa kanya? Puntahan ko na kaya si Paula sa kanila. Papaliwanag ulit ako. Tama, sige, pupuntahan ko na lang siya. Oh, Love, ikaw na naman? grabe ka naman sa akin, Ron. Ano namang ginagawa mo dito? Binibisita ka.
Miss na kita eh. Papasukin mo naman muna ako. Hindi, ayoko, umalis ka na. Ron naman, sige na. Patawarin mo na ako. Mag-ayos na tayong dalawa. Sige na. Ayoko, tabi nga. Teka, saan ka pa pupunta? Kay Paula, sasabihin ko sa kanya na siya yung mahal ko. At ikaw, basura ka na lang sa paningin ko. Tabi! Ano? Hindi ka aalis. Bumalik ka sa loob. Julie, ano ba? Ano ba? Ayan, Ano ba ginagawa mo? nila ko na yung pinto mo. Wala nang iba makakapasok. Tayong dalawa lang ulit. At yung Paula na yun, iwan mo na siya. Julie, wala kang karapatang diktahan ako. Kaya tumabi ka dyan, lalabas ako. Hindi. Dito ka lang. Ano bang meron yung Paula na yun na wala ako, ha? Marami! Si Paula hindi naghahanap ng kung ano-ano sa akin. Masaya siya sa kung ano yung kaya kong ibigay. At higit sa lahat, hindi niya ako kinakahiya. Tanggap ako kung ano ako, hindi katulad mo. Yun lang ba? Eh, kayang-kaya ko namang gawin yun eh. At marami pa akong kayang gawin. Ito, kaya niyo ba tong gawin, ha? Yan, yung ganyan, ha? Julie, Kaya niyo ba yan? Julie, pwede ba lumayo ka nga? Kadiri ka? Ganyan ka na ba talaga kadesperada, ha? Oo! Kung kinakailangan ko maghubad sa harap mo ngayon, gagawin ko! Tanggapin mo lang ako ulit! Bira ka naman. Ano sa tingin mo, babalikan kita dahil sa katawan mo? Eh, ikaw pala yung mumurahing babae. Mumurahin ako, mumurahin! Pero gagawin ko lahat, kahit ano! Makuha lang kita ulit! Baliw ka na talaga, Julie. Oo! Baliw na ako sa'yo! Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Ron. Ikakamatay ko! Pwede mamatay ka. Tama, mamatay ka na. Para mawala na ako ng problema. Julie, hindi na ako babalik sa buhay mo. Utang na loob, Julie. Tanggapin mo na yun. Hindi! Ayoko! Dito lang ako, hindi ako aalis sa tabi mo! Ayaw mong umalis. O sige. Ako na lang ang aalis. Sandali! Ron! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please! Mahal na mahal kita. Julie, pagod na ako. Ano pa ba kailangan mo marinig para pumasok dyan sa kukote mo na ayaw ko na sa'yo? Kasi alam ko ako pa rin yung mahal mo. Talaga naman, oh. Bumalik na lang tayo sa dati. Anong dati? Ron. Ha? Eh di ba ayaw mo ng dating ako? Wala akong kwenta, di ba? Hindi ko kayang mabigay yung gusto mo, yung mga luho mo, yung dream wedding mo. Julie, ako pa rin yun. Hindi ko pa rin kayang ibigay sa'yo yung lahat ng yun. Kaya, hindi ko maintindihan kung bakit kating-kating kang makipagbalikan sa taong sinuka mo na noon. Ron, okay lang. Okay na. Kahit hindi na tayo mag-beach wedding, kahit sa West na lang, hindi na ako magrereklamo. Hindi na. Balikan mo lang ako. Please. Sige na, Ron. Please. Mayo ka dyan. Please. Malis ka sa binti ko, Julie! Maawa ka sa akin. Gagawin ko lahat. Balikan mo lang ako. Julie, Sige na, please. Julie, huli na. Huli na ang lahat. Hindi ko na kayang papasukin ka pa ulit sa buhay ko. Mula nung iniwan mo ko, naging malinaw na sa akin lahat na dapat pala nung simula pa lang na nag-demand ka ng kung ano-ano sa akin. Naisip ko na baka hindi mo naman talaga ako mahal. Kasi yung totoong pagmamahal, Julie, hindi mapaghanap. Lalo na't alam mo kung ano yung mga pinagdaanan ko noon. Julie, hindi na ikaw yung babaeng para sa akin. At hindi ako yung lalaking para sa'yo. Pakiusap, umusad ka na. Sige na. Hindi. Para sa akin ka lang, Ron. Hindi naman eh. Bitiwan mo nga yung binti ko. Ayoko! Halika dito. Ha? Sandali, Ron, ano ba? Ron, wag! Umalis ka na. Ano mo, Ron? Umalis ka na. Huwag ka nang babalik. Ron! Buksan mo tong pinto! Ron! Butang na lang! Pumasok na ako! Tony, hindi ko akalain na meron palang ganong klase ng tao na handang magpakabaliw para lang makuha ang gusto nila.
Kaya nagdesisyon ako na lumuwas ng Maynila para doon manirahan pansamantala. Sa paraang yun, sigurado ako na mahihirapan si Julie na mahanap ako. Minahal ko naman si Julie, pero noon yun. Mas nangingibabaw na ang pangamba ko na habang buhay niyang guguluhin ang buhay ko hanggat dito ako nakatira malapit sa kanya. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman ko na nangibang bansa na pala si Julie. Sa puntong yun ay nakahinga na ako ng maluwag. Bumalik na rin ako sa Quezon para dito magtrabaho malapit sa pamilya ko. Sa wakas, pare-pareho na kaming makakausad sa buhay. Tony, kahit ganun ang nangyari sa amin ni Julie, hangad ko pa rin na makatagpo siya ng lalaking magpapaligaya sa kanya. Dahil ako, masaya na sa piling ni Paula. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal na may respeto at pagtanggap. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Ron. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa